natin kagabi ang kwento ni Benjamin, ang batang nakagat sa ulo ng kanyang alagang aso. Napakataas po ng banta ng rabies sa mga kagat na malapit sa utak. Ngayong taon lamang, nasa 124 na ang namatay mula Enero hanggang Hunyo dahil sa rabies. Ayon po yan sa National Epidemiology Center ng Department of Health. Nakakabahala, hindi po ba mga kapuso? Kaya't narito po kami para muling magbabala at magpaalala tungkol sa mga panganib na hatid ng rabies. Narito po ang aming ulat. Ang ating mga alagang aso o pusa, hindi lang basta bantay sa ating mga tahanan. Sila ay bahagi na rin ng pamilya. Subalit hindi nagtatapos ang ating tungkulin sa pagbibigay ng kanilang makakain o masisilungan. Pananagutan din natin sakaling ito'y makakagat. Marinig lamang ang salitang rabies. May hatid na itong babala. Porque sa aso galing mas mahina siya, galing sa pusa mas malakas siya. Pare-pareho lang naman kasi ang magiging epekto sa atin. Nakakahawa in the sense na kung ikaw ang nag-alaga direkta dito sa asong sa pasyenteng may nagkaroon ng rabies. May pagkakataon na hindi agad lumilitaw ang mga sintomas ng rabies. May tinatawag din naman incubation period dito eh. Pwede mahigit 10 taon yan eh. It took a while bago makatravel papunta sa utak. At mas delikado ang rabies sa mga bata dahil sa ikli ng kailangang paglakbayan ng virus patungo sa kanilang utak. Nagtakda ang mga Animal Bite Treatment Center sa bawat munisipyo, kaya't tiyak na may mapagkukunan ng 5 doses ng anti-rabies ang sinumang mga ngailangan nito. Iminumungkahing paturukan ng anti-rabies ang mga alagang hayop kada taon. Nang sa gayon, maprotektahan ang buong komunidad.